Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang magiging aktibo na nga daw ang Brooklyn Nets sa trade market. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves. Bagamat manakaya ng Brooklyn Nets na matalo ang mga contender kagaya ng Phoenix Suns, Milwaukee Bucks at Golden State Warriors ay nahihirapan rin naman nga sila na makipagsabayan sa ibang mga malalakas na kupunan sa NBA. Meaning hindi talaga totoo ang pagiging competitive nito sa pagkakaroon lamang nila ng record na 9 wins at 10 losses. Kaya hindi na nga nakakagulat bakit isa silang ganap ngayon na lottery teams at plano nga nila na manatiling ganito ngayong season. Sa katunayan, base nga sa kalalabas palang na balita, isa nga daw ang Brooklyn Nets sa mga kupunan na magiging super active sa trade market bago pa man sumapit ang trade deadline sa Pebrero. Ayon nga sa isang source, aabutin nga ng 12 manlalaro ang balak nilang e-trade sa kanilang lineup sa pangunguna ng kanilang mga key players na sina Cam Thomas, Dennis Schroeder, Cameron Johnson, Nick Claxton, Bojan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith, at si Day'Ron Sharpe. Since nga ayaw na ng Nets na maging competitive ay magfo-focus na lamang nga sila sa pagkuha ng mga bagong player at ilang mga first round pick. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves. May pagkakataon na nga sana mga katrops ang Los Angeles Lakers na makaangat na sa standings ng Western Conference ngayong araw ngunit sa kasamaang palad ay hindi nga ito natuloy matapos sila na matalo sa kanilang game kontra sa Minnesota Timberwolves sa score na 109-80. Sa lahat nga ng mga players ng Lakers ay D'Angelo Russell lamang nga nagkaroon ng magandang shooting sa pagtatala niya ng 20 points. Habang ang iba nga niyang mga teammates ay masyado talagang nag-struggle kagaya na lamang nina LeBron James at Rui Hachimura na nagtala lamang pareho ng 10 points at si Anthony Davis na gumawa lamang ng 12 points. Napakarami rin naman nga silang nagawang turnover na siyang sinamantala ng Minnesota Timberwolves sa pangunguna nina Julius Randle na gumawa ng 18 points at Rudy Gobert na kumana rin naman ng 17 points. At pagkatapos nga ng kanilang naging laro ay mismong si JJ Redick na nga ang nagsabi na hindi na talaga siya natutuwa sa galaw ng kanyang mga players sa kanilang mga nakalipas na laro. Halos wala nga daw silang gana maglaro na siyang rason ng pagtatala nila ng napakaraming turnover. Gumawa rin naman nga sila ng hindi magagandang tira sa kanilang mga laban kaya mas ilinaw na nga na gusto na nitong magtanggal ng player sa kanilang lineup at kumuha ng mga bagong manlalaro na mas mapapakinabangan ng kanilang kupunan. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.